Magandang araw mga kamista. Welcome back po sa ating isa na namang episode ng Mr. React. So, panibagong discussion lang po. Ito po ay update natin doon sa mga nawawalang sabongero na ang main accused person po ay si walang iba kundi itong si Atong Ang. At ito po ay medyo matagal-tagal o medyo parang 2 linggo na nanahimik. Walang masyadong kwentuhan, walang masyadong usapan, walang kaganapan, pero lingid po sa kaalaman ng mga karamihan o nating mga regular na mamamayan. Meron palang inaasikaso itong ating mga otoridad tungkol sa kasong ito. At ngayon po ay naglabas na nga po ng official statement din itong si Secretary of Justice, si Boying Remulla. Sabi nga po niya sa kanyang interview is meron pong bagong witness. At itong witness po na ito ay maituturing na mabigat kasi according to Secretary Remulla, itong taong ito ay may pinanghahawakan na hindi lamang basta kwento o statement, kundi meron din siyang hawak na mga ebidensya. So, hindi pa natin alam kung ito ay ebidensya na video or documents. So, sa ngayon, or yung kanyang personal na witness na may nangyari, halimbawa, ganyan. So, itong taong ito ay very important din daw sa kasong ito na binibuild up nila para mapalakas pa yung kaso. Which is, for me, mas maganda itong ganito kesa yung balagbag ba, yung tipong hinahadali. Mas maganda yung unti-unti kuhanin yung magagandang ebidensya, kuhanin yung talagang yung mga witness na tama, yung tamang tao, para sa ganun maging solid yung kanilang kaso na isasampa. Just in case na maisampa na ito sa hukuman, ay solid yung kanilang evidence, solid yung kanilang mga statement, hindi bangga-bangga. Kinakailangan kasi pag nagsampa ka ng kaso, kailangan ang ebidensya mo, nakalatag yan lahat. Ang mga statement mo, kinakailangan kung ilang tao itong witness mo, kailangan nagtutugma. Hindi siya dapat magbangga. Kasi, papaliwanag ko lamang po, ang ikinatatalo po ng isang kaso, yung technicalities Madalas po technicalities kasi hinadali yung kaso. Bigyan ko lang po kayo ng konting halimbawa. Konting segue mga kamista. Sa history po dito sa Amerika, kung matatandaan niyo po, si Al Capone. Si Al Capone, siya ay talaga namang notorious yan. Lahat po talaga ng negosyo, sugal, alak, prostitution, smuggling, extortion, meron siya, pati killing, marami. Pero marami siyang connection sa loob ng gobyerno, marami siyang connection sa loob ng pulisya. So hindi siya matibag-tibag, hindi siya ma-penetrate. Pero isa lang ang nagpabagsak sa kanya dahil may magaling na utak na isang investigador ang nagsabi na kung titirahin nila si Al Capone sa taxes, kasi may batas ang tax kinakailangan magbayad ka ng tamang tax. Doon lamang nila nahuli si Al Capone para maipakulong at masimulan lahat. At magmula nung nahuli siya dahil sa hindi niya pagbabayad ng tamang taxes, dahil siya ay nahatulan doon, unti-unti napasok nila yung loob ng sindikato at yun na po ang dire-diretsong pagbagsak ni Al Capone. So, segue lamang po yan mga kamista. Kasi importante na malaman natin para kasi kinakailangan airtight ang iyong demanda, ang iyong isasampang kaso para mapabagsak mo talaga yung pinakamalaking ulo, yung ulo ng sindikato talaga. So, alam niyo naman, may perang involved dito. Sabi nga ni Remulla, hindi basta pera ang pinag-uusapan dito. Yung kalaban ay bilyon ang pera at kaya niyang bumayad ng mamahaling mga lawyer para masira ang argumento ng prosecutor. So,
Kaya kinakailangan talaga airtight. Yung tugma lahat ng ebidensya, tugma lahat ng statement. So balik na tayo mga kamista. Ito pong bagong ating tawag dito, itong bagong witness ay isang civilian. Hindi po siya empleyado ng gobyerno, hindi siya pulis. Ayon nga po rito kay Secretary Remulla, ay kinakailangan pa niyang kausapin itong si General Torre dahil sa kailangan niyang iparelieve yung operation commander nung nag-iimbestiga. Kasi parang hindi raw po tama yung ikinikilos nung operation commander na pulis. So parang ang nangyayari po, halimbawa ito yung operation commander, ito yung investigador niya. Itong investigador, hindi niya ma-pinpoint ng husto o makuha ng husto yung kanyang testigo, yung kanyang witness para makuha niya at sumanib na sa gobyerno para maging solid yung kanilang ebidensya. Kasi nga, merong operation commander na nag-overlook dito sa investigador at maaaring nai-impluwensyahan niya para itong investigador ay masira yung diskarte o hindi makuha yung tiwala nitong bagong witness. So itong operation commander na ito, na pulis, ay pinarelieve muna ni Secretary of Justice. Kinausap niya si General Torre kung maaari itong operation commander na ito ay i-relieve muna doon sa sitwasyon na yon, sa kasong yon, para hindi maapektuhan itong investigador at itong bagong witness. Kasi po mga kamista, kung ikaw ay isang witness, paano ka papasok sa isang maasalimuot, yung magulo or delikado na maaring buhay mo ang kapalit kung hindi ka magtitiwala doon sa papasukan mo. Halimbawa, ako, bakit ako papasok bilang isang witness kung ikamamatay ko? Pero kung magtitiwala ako at masisiguro na itong investigador na ito na pag ako ay nag-witness, ako ay mapoproteksyonan, ako ay mabibigyan ng protection hindi lamang ako kundi ang aking pamilya, at magtitiwala ako, bakit ako hindi papasok sa protection program? Kasi po mga kamista, pag alam ko na pag pumasok ako dyan at alam ko na merong isa doon na magbabagsak sa akin, hindi ako papasok. Hindi ko isasaalang-alang ang buhay ng pamilya ko at ako para lamang sa inyong interes. So kung gusto niyo ng tulong ko, bigyan niyo rin ako ng seguridad. Parang si alias Totoy. Ang nangyari sa kanya, lumantad siya kasi nagtiwala na siya kay General Torre at kay Secretary of Justice Remulla na alam niya na siya ay susuportahan at kikilalanin yung kanyang karapatan at hindi siya ipagkakanulo sa kalaban. So ganito po ang sitwasyon na ngayon mga kamista. So halip na si alias Totoy na lamang ang natatanging witness, nagkaroon po ng karagdagan. So mas nagiging solid ang ebidensya. Ito po kasing si alias Totoy at itong bagong witness ay may bagong statement na nagtutugma sa lahat ng statement ni alias Totoy, pati ebidensya, physical evidence. Pero hindi pa po inilalabas kung anong klaseng physical evidence ito. Ito ba ay video? Ito ba ay documents? Malalaman natin sa mga darating na mga araw, mga mista. So wag niyo pong kakalimutan, hindi dapat palampasin o hindi dapat kalimutan itong issue ng nawawalang sabungero dahil hindi po ito simpleng problema lamang ng krimen. Ito po ay malaki. At kung mabibigyan po talaga ng solusyon ang problemang ito na ang sangkot ay mga malalaking tao, ay first time in the history of the Philippines na magtitiwala ang tao sa gobyerno na meron pa palang hustisya ang mga maliliit laban sa mga makapangyarihang tao na tulad ni Atong Ang at saka ng mga police general na katulad ni General Estomo at mga naglalakihang pang mga individual na may mga pera. So mga kamista, ito po kasing hindi ko lamang na-vlog. Meron pa rin po kasing talagang pilit na
hinihinto or hinaharangan itong investigasyong ito. Ito pong si Secretary Ralph Calinisan ng NAPOLCOM, National Police Commission, ay 2 beses kinontak. Hindi naman po directly, pero yung pong mga tao na nasa tabi niya na may malaking connection sa kanya, yun po ang tinatawagan para iparating sa kay Secretary Calinisan na kung po pwede matulungan yung mga pulis. Hindi po kasi directly sinabi, pero bakit, alam niyo po kasi mga kamista, ganito yan May 2 malaking grupo na pilit pa rin na pinepenetrate ang connections. So ito po ay ibinunyag ni Ralph Calinisan, ang sekretary ng ating National Police Commission. Ang ginawa po niya, sinabihan niya on air na wag niyo nang ituloy kasi hindi po ako magpapabayad at hindi po ako mai-impluwensyahan at hindi po ako natatakot sa inyo. Yun ang sabi ni Secretary Calinisan. So mga kamista, habang tahimik po ang issue na ito nitong nakaraang 2 linggo, merong mga elemento na pilit pinepenetrate yung malalaking opisyal para mahinto ang investigasyon. Mga kamista, ibig sabihin nito, the government is on the right track. Napipinpoint talaga nila kung sino yung mga may kasalanan na mga individual, na malalaking tao, may katungkulan at may malaking impluwensya sa lipunan. Kaya po merong ganoon. Kasi kung wala po talagang nangyayari na tawag dito, yung tama yung direksyon ng gobyerno, kung palpak yun, hindi papasok yung mga elemento na mga grupo na merong sisingit para ihinto ito Di po ba? Sa tingin po ninyo mga kamista, sa tingin po ba ninyo nasa tamang direksyon ang ating gobyerno sa pagtugis dito sa mga malalaking taong ito? At sana ito po ang ating wish at ipagdasal din po natin na tuloy-tuloy po sanang huwag ma-impluwensyahan ng mga itong grupo na masama yung ating mga gumaganap sa kanilang katungkulan. Kasi sa ngayon po, hanggang sa ngayon, hindi pa po natin masasabi kung sino talaga ang guilty. Tatandaan po natin lagi, si Atong Ang, yung mga pulis, si General Estomo, o lahat ng mga nababanggit na pangalan ni alias Totoy at nitong bagong witness, they are still assumed innocent kasi hindi pa po sila nahahatulan sa korte. So tandaan po natin yan. May mga opinion tayo, may mga opinion ang lahat ng tao, pero sa mata ng hukuman, sa mata ng hustisya, sila ay nananatiling inosente hanggat hindi nililitis at hanggat hindi na ibababa ang hatol. So mga kamista, alam natin may feeling tayo, meron tayong kanya-kanyang opinion. Huwag natin itong pabayaan kasi dito natin makikita kung sino ang talagang nananaig sa ating bayan. Yung bang may pera o yung hustisya. Tandaan po natin mga kamista, no one is above the law. No one is above the law. Even if you are the officials in the government, you are still under the Constitution. Mga kamista, hanggang dito na lamang. Sana po, naibigan nyo yung ating maiksing vlog ngayon, yung reaction natin. Huwag tayong titigil sa pagsubaybay sa issue na ito ng nawawalang sabungero. Dahil dito natin malalaman kung ang hustisya ba, kung ang konstitusyon ang hustisya ng gobyerno, ng batas, ay mangingibabaw laban sa mga mapipera. Sa mga kamista, hanggang sa muli. Kung hindi pa po kayo subscriber, nakaabot kayo rito sa parte na ito ng aking video, God bless you all. At salamat po sa panonood. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. God bless us all. Please like, subscribe, and share para po lumawak ang ating community.
Hindi po tayo nandito para sa isang panig lamang ng mundo, kundi kailangan buo 360 degrees. Kailangan doon tayo. Hindi tayo blindsided, hindi yung para tayong kabayo na isa lang ang diretso lang ang tingin natin. Kailangan nakikita rin natin yung nasa paligid natin. Mga kamista, maraming salamat. Lawakan natin ang ating pag-iisip. Yung mga naninira, wag natin silang patulan. Kailangan doon tayo sa tama. Okay? Hanggang sa muli. Mabuhay po kayong lahat.